Paano kung sabihin ko sa iyo na isang patak lang ng pulot at isang barya ay kayang magbukas ng pinto tungo sa walang hanggang yaman sa iyong buhay? Walang malalaking puhunan. Walang komplikadong ritual. Isang bagay lang na napakaliit ngunit napakalakas, kaya't itinago ito bilang lihim sa loob ng maraming henerasyon. Sabi ng matatandang Pilipino, ang ritual na ito ay kayang baguhin ang takbo ng iyong kapalaran, mag-akit ng pera mula sa hindi inaasahang mga lugar, at panatilihing dumadaloy ang kasaganaan na parang ilog na walang katapusan. Kung matagal ka nang naghihintay ng senyales para baguhin ang iyong buhay, maaaring ito na yon. Tumingin kang mabuti, maaaring magsimula na ang iyong biyaya ngayong gabi. Sa loob ng maraming siglo, ang mga simpleng ritual ang naging puso ng tradisyong Pilipino, maliliit na gawaing may dalang malalaking biyaya. Isa na rito ang ritual ng pulot at barya, isang kasanayang pabulong na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, na pinaniniwala ang hindi lamang nag-akit ng pera kundi ng tuloy-tuloy at umaapaw na kasaganaan. Ang pulot, na may gintong tamis, ay sinasabing tumatawag ng mga pagkakataong kasingyaman ng kanyang lasa. Ang isang barya, gaano man kaliit, ay nagiging magneto ng pag-unlad sa pananalapi kapag sinamahan ng tamang intensyon. Magkasama, lumilikha sila ng enerhiyang napakalakas na halos imposibleng hadlangan. Kung naniniwala ka man sa pagkakaayon ng mga bituin, banal na tiempo, o sa karunungan ng ating mga nakatatanda, tinatamaan ng ritual na ito ang lahat ng tatlo. Manatili hanggang sa dulo, dahil ibubunyag ko kung paano at kailan ito eksaktong gagawin para mabuksan mo rin ang sariling pintuan tungo sa yaman at hayaang pumasok ang kasaganaan sa iyong buhay. Kahulugan sa espiritual at koneksyong kultural. Sa Pilipinas, matagal na nating pinaniniwalaan na ang pinakamaliit na bagay ay maaaring magtaglay ng pinakamalakas na kapangyarihan, basta't gagamitin ito ng may tamang puso at layunin. Ang pulot, halimbawa, ay hindi lamang pagkain. Sa maraming kultura, tinatawag itong likidong ginto. Ang tamis nito ay kumakatawan sa pinakamagagandang gantimpala sa buhay, pag-ibig, kapayapaan, at kayamanan. Ginagamit ito sa mga alay para sa mga ninuno, sa mga panalangin para sa masaganang ani, at maging sa mga ritual ng pagpapagaling upang paswitin ang kapalaran ng isang tao. Ang mga barya naman ay nagdadala ng panginginig ng halaga. Kahit ang simpleng barya na piso ay dumaan na sa hindi mabilang na kamay, tahanan, at negosyo. Saksi ito sa mga palitan, kasunduan, at pagpapala. Sa maraming pamilyang Pilipino, karaniwan nang naglalagay ng mga barya sa garapon o mangkok malapit sa pinto upang imahuli ang enerhiya ng pera. Kapag pinagsama mo ang pulot at barya, pinapagsama mo ang matamis na pangakit at ang magnetismo ng yaman. Para itong pagtatanim ng binhi sa matabang lupa, ang pulot ang nagpapakain dito, ang barya ang nagbibigay ng pundasyon, at ang iyong layunin ang nagdidilig dito araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga nakatatanda na mas epektibo ang ritual na ito kapag ginagawa sa ilalim ng maswerteng yugto ng buwan o sa mga araw na tugma sa maswerteng panahon ng iyong zodiac. Halimbawa, Taurus, Virgo, Capricorn, mga earth sign na umuunlad sa katatagan, gawin ito tuwing Biyernes para sa basbas ni Venus. Cancer, Scorpio, Pisces, mga water sign na may malalim na intuition, pinakamalakas ang epekto ng ritual sa ilalim ng waxing moon. Aries, Leo, Sagittarius, mga fire sign na puno ng ambisyon, piliin ang pagsikat ng araw upang pasiklabin ang aksyon. Gemini, Libra, Aquarius, mga air sign na ginagabayan ng ideya, iperes ang ritual sa isinulat na affirmations para sa kalinawan. Ang ganda ng mga ritual na Pilipino ay nasa pagiging simple nito. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Kailangan mo lang ng pananalig, tamang tiempo, at kahandaang buksan ang sarili sa agos ng mga pagpapala na matagal nang nariyan, naghihintay lang na angkinin mo. Gabay sa ritual, hakbang-hakbang. Ngayong naintindihan mo na ang kahulugan at kapangyarihan sa likod ng kasanayang ito, dumaan tayo eksakto kung paano isasagawa ang ritual ng pulot at barya para sa walang hanggang kasaganaan. Hindi lang ito basta pagsunod sa mga hakbang, ito ay paglikha ng espasyong box at handang tanggapin ang biyaya. Piliin ang tamang araw at oras. Mahalaga ang tiyempo. Maaari mo itong gawin anumang oras, ngunit pinakamalakas kapag tugma sa masuswerteng araw. Sa panahon ng lumalaking buwan, waxing moon, simbolo ng pagdaragdag at paglawak. Tuwing Biyernes, araw ni Venus, planeta ng ganda, pang-akit, at yaman. Sa unang araw ng buwan, upang iset ang tono ng kasaganaan para sa mga darating na linggo.
Kung nais mong palakasin pa ang ritual, iayon ito sa maswerteng tiyempo ng iyong zodiac, gaya ng tinalakay natin kanina. Ihanda ang iyong mga kagamitan. Kakaunti lang ang kailangan mo. Isang malinis na barya, anuman ang halaga, basta walang dumi o sira. Purong pulot, iwasan ang artipisyal o sobrang naprosesong uri. Isang maliit na plato o platitong malinis. Optional, puting kandila para sa kadalisayan at insenso para sa paglilinis. Bago magsimula, hugasan ang iyong mga kamay at bahagyang banlawan ang barya sa umaagos na tubig. Nililinis nito ang anumang enerhiya mula sa mga naunang humawak. Itakda ang iyong intensyon. Hawakan ang barya sa iyong palad at pumikit. Isipin kung ano ang ibig sabihin ng kasaganaan para sa iyo, mas maraming pera, matagumpay na negosyo, kalayaan sa pinansyal, o matatag na seguridad para sa pamilya. Isalarawan ang sarili mong nasa ganon ng realidad na. Damhin ang gaan, tuwa at pasasalamat. Ang emosyong ito ang ipanggatong ina nagpapagana sa ritual. Pagsamahin ang pulot at barya. Ilapag ang barya sa gitna ng plato. Patakan ito ng kaunting pulot, hayaang dahan-dahang umagos. Habang tinatakpan ng pulot ang barya, imahinasyon mong pinapamis nito ang bawat oportunidad na paparating sa iyo. Bigkasin ang maikling pahayag, affirmation, halimbawa. Kung paanong matamis ang pulot at marami ang barya, gayon din ay dadaloy sa akin ang yaman ng walang hanggan. Iselyo ang enerhiya. Kung gagamit ka ng kandila, sindihan ito at hayaan ng hindi bababa sa 1-0 minuto habang nakatutok ka sa iyong intensyon. Maaari ka ring magsindi ng insenso at hayaang pumulupot ang usok sa barya, sa gisag na inaakyat sa universo ang iyong mga hangarin. Itago ang iyong magnet ng kasaganaan. Kapag tapos na ang ritual, ilagay ang baryang may pulot sa maliit na telang supot o balutin sa malinis na papel. Itabi ito sa ligtas na lugar, iyong pitaka, kahan ng pera, o drawer ng mahahalagang gamit. Ito na ang iyong magnet ng yaman, tahimik na humihila ng kasaganaan. Panatilihin ang enerhiya ng ritual. Buwan-buwan, sa parehong maswerteng araw, kunin ang barya, banlawan ng marahan, at ulitin ang basbas ng pulot. Pinananariwan nito ang lakas at sigla ng enerhiya. Ito ay higit pa sa ritual, isa itong deklarasyon sa sarili at sa universo na handkang tumanggap ng walang takot o limitasyon. Ang tamis ng pulot ang tumatawag sa kasaganaan, at ang bigat ng barya ang nag-ugat nito sa iyong buhay. Mga personal na karanasan at patotoo. May kakaibang paraan ang mga kwento para tumagos sa ating puso, sa paraang hindi kayang gawin ng simpleng datos. Kapag narinig natin na may ibang taong sumubok ng isang bagay at gumana ito para sa kanila, may binhi ng posibilidad na naitatanim sa ating isipan. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang ang mga kwento na aking narinig mula sa mga taong nagsagawa ng ritual ng pulot at barya at namangha sa resulta, hindi sa loob ng buwan, kundi kung minsan ay sa loob lamang ng ilang araw. Kwento 1, ang hindi inaasahang promosyon ni Maria. Si Maria, 34 taong gulang at solong ina mula sa Quezon City, ay hirap na hirap sa pagtataguyod ng pamilya. Sapat lang ang kanyang trabaho para mabuhay, ngunit matagal na niyang pinapangarap na kumita ng higit upang mapag-aral ang anak sa mas magandang paaralan. Isang Biyernes ng gabi, matapos niyang mapanood ang kanyang tiyahin na nagsasagawa ng ritual ng pulot at barya, nagpasya siyang subukan ito. Sinunod niya ang bawat hakbang, nilinis ang barya, tinuluan ng pulot ng may intensyon, at inulit ang kanyang affirmation. Makaraan ng 2 linggo, tinawag siya ng kanyang manager para sa isang biglaang pulong. May senior employee na nagbitiw at kailangan nila agad ng papalit. Hindi lamang nakuha ni Maria ang posisyon, tumaas pa ang kanyang sahod ng 40%. Naniniwala siya na ang ritual ang nagbukas ng pintuan para sa oportunidad na iyon. Kwento 2, ang pagbangon ng negosyo ni John. Si John, 42 taong gulang at negosyante mula sa Cebu, ay may maliit na cafe na unti-unting nawawalan ng mga customer. Sinubukan na niya ang promosyon, diskwento, at kahit pagbabago ng menu, ngunit walang gumana. Isang araw, ikinuwento ng kaibigan sa kanya ang tungkol sa ritual ng pulot at barya, at kung paano ito pinaniniwalaang sipaswitin ang daloy ng mga customer at pera. Inilagay ni John ang baryang may pulot sa loob ng cash register, kung saan ito hahawak sa bawat perang pumapasok. Sa loob ng 1 buwan, napansin niya ang kakaiba, mas maraming bagong customer ang dumarating, at marami sa kanila ang naging suki. Kumalat ang magandang balita, at sa pagtatapos ng quarter, doble na ang kanyang benta. Ngayon, inuulit ni June ang ritual sa simula ng bawat buwan,
tinatawag niya itong kanyang tahimik na business partner. Kwento 3, panalo sa loto ni Liza. Si Liza, 28 taong gulang at guro mula sa Davao, ay hindi naman lubos na nahihirapan sa pera ngunit gusto niyang magkaroon ng dagdag para mabayaran agad ang utang ng pamilya. Pinili niyang gawin ang ritual sa panahon ng lumalaking buwan, waxing moon, at inilagay ang baryang may pulot sa ilalim ng kanyang unan matapos iselyo ang intensyon. Makalipas ang 1 linggo, bumili siya ng maliit na tiket sa loto ng biglaan. Wala siyang inaasahan, ngunit nanalo siya ng sapat upang mabura lahat ng utang ng pamilya sa isang bagsakan. Para kay Liza, hindi lang pera ang usapan, kundi ang patunay na nakikinig talaga ang universo kapag nananalig tayo. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa, ngunit palaging pareho ang pattern, malinaw na intensyon panandang pandagdag tuloy-tuloy na pananampalataya katumbas equals hindi inaasahang biyaya. Maging ito man ay sa anyo ng pera, oportunidad, o bigla ang magandang balita, ang ritual ng pulot at barya ay tila susi na nagbubukas ng mga pintuang ni hindi mo alam na nariyan. Mga karaniwang pagkakamaling dapat iwasan. Bagamat simple ang ritual ng pulot at barya, maselan ito pagdating sa enerhiya. Kahit maliliit na pagkakamali ay maaaring magpahina ng bisa nito o magpabagal ng resulta. Sa paglipas ng panahon, nakita ko na may mga taong hindi sinasadyang harangan ang sariling biyaya dahil sa pagpapabaya sa mga detalyeng ito, kaya siguraduhin nating maiiwasan mo ang mga ito. Pagkakamali 1, paggamit ng maling uri ng barya. May mga taong basta na lang kumukuha ng kahit anong baryang makita, kahit marumi o matagal nang napabayaan. Tandaan, ang mga barya ay nagdadala ng enerhiya mula sa lahat ng lugar na pinanggalingan nito. Kung ito ay galing sa negatibo o desperadong sitwasyon, maaari nitong dalhin ang gano ng panginginig sa iyong ritual. Solusyon, laging linisin ang barya bago gamitin. Hugasan sa tubig na may kaunting asin o ipaagos sa usok ng insenso upang alisin ang lumang enerhiya. Pagkakamali 2, paggamit ng artipisyal o mababa ang kalidad na pulot. Ang kapangyarihan ng pulot ay nagmumula sa likas nitong kadalisayan at koneksyon sa kalikasan. Ang naproseso o artipisyal na pulot ay kulang sa life force na taglay ng tunay na pulot. Solusyon, gumamit ng tunay na pulot, mas mabuti kung galing sa mapagkakatiwalaang lokal na pinagmulan. Mas mabango at mas masustansya ang tekstura, mas malakas ang enerhiya nitong mag-akit. Pagkakamali 3, hindi paglalagay ng intensyon. May ilan na ginagawa lamang ang pisikal na hakbang ngunit nakakalimutang ibuhos ang puso sa ritual. Hindi lang aksyon ang tinutugunan ng universo, pati damdamin at focus. Solusyon, bago hawakan ang pulot o barya, pumikit at buong-buo mong isalarawan ang nais mong makamtan. Damhin ito na parang nasa iyo na. Pagkakamali 4, pagsasagawa sa maling oras. Bagamat pwedeng gawin ang ritual anumang araw, may mga tiyak na araw at yugto ng buwan na nagpapalakas ng resulta. Halimbawa, kung gagawin ito sa panahon ng waning moon, maaari nitong ilipat ang focus mula sa pag-akit tungo sa pagpapakawala. Solusyon, iayon ito sa waxing moon, tuwing Biyernes, o sa maswerteng panahon ng iyong zodiac para sa pinakamalakas na daloy ng enerhiya. Pagkakamali 5, pagpabaya sa barya pagkatapos ng ritual. May mga taong basta na lang iniiwan ang barya sa kung saan at nakakalimutan na ito. Tandaan, ang barya ay isa ng magnet ng kasaganaan, dapat itong igalang. Solusyon, itago ito sa malinis na pouch, pitaka, o kaha ng pera. Regular mo itong silipin at ulitin ang basbas ng pulot buwan-buwan. Sa pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito, pinoprotektahan mo ang enerhiya ng ritual at ipinapakita sa universo na pinahahalagahan mo ang mga biyayang paparating. Isipin mo ito na parang pagtatanim ng puno, kung mas alagaan mo, mas lalakas at mas yayabong ito. Isipin mo ito sa abala nating pamumuhay, madalas ay naghahanap tayo ng komplikadong paraan para maresolba ang ating mga problemang pinansyal, malalaking plano sa negosyo, mapanganib na puhunan, walang tigil na pagtatrabaho ng walang pahinga. Pero minsan, napakasimple lang ng sagot na parang mahirap paniwalaan. Isang patak ng pulot, isang barya, at ang pananampalatayang maniwala sa bagay na hindi mo pa nakikita. Ang ritual ng pulot at barya ay hindi lang tungkol sa pag-akit ng pera. Ito ay tungkol sa pag-anyaya ng kasaganaan sa lahat ng anyo nito, mga oportunidad, tulong mula sa hindi inaasahang lugar, kapayapaan ng isipan, at kalayaang mabuhay ng walang laging inaalalang kakulangan. Isa itong paalala na hawak mo ang kapangyarihang baguhin ang iyong enerhiya, gawing mas matamis ang iyong landas, at tawagin ang mga biyayang matagal nang naghihintay sa iyo.
Kaya ito ang gusto kong gawin mo. Piliin ang iyong barya. Ihanda ang iyong pulot. Itakda ang maswerteng araw. At isagawa ang ritual ng may pusong puno ng pasasalamat at isipan na buks sa lahat ng posibilidad. Huwag mong madaliin ang resulta, magtiwala na ang universo ay gumagalaw sa perpektong tiyempo. May mga biyayang dumarating sa loob ng ilang oras, may ilan sa loob ng ilang linggo, ngunit laging dumarating kapag handa ka nang tanggapin ang mga ito. Kapag sinubukan mo ang ritual na ito, ibahagi ang iyong karanasan. Ikwento mo. Magbigay inspirasyon sa iba na maniwala ring posible ang pagbabago para sa kanila. Sapagkat kapag ibinabahagi natin ang ating mga biyaya, mas lalo itong dumadami. Tandaan ang pahayag na ito habang tinatapos ang ritual. Kung paanong matamis ang pulot at matatag ang barya, dadaloy sa akin ang kasaganaan ng walang hanggan. Ngayon, sige buksan mo na ang pinto patungo sa sarili mong walang hanggang kasaganaan. Nagsimula na ang panahon ng biyaya para sa iyo.